Hey guys, si Mick pala to ng Motor Ventures and kakarating lang sa akin tong nabili ko. In-order ko sa Lazada guys para sa aking 2018 Hero 2018 converted to Hero 5 Black. This is a wind noise killer. Foam yan na nilalagay mo kasama nito. Kakabit mo to, then ipapasok mo siya dito para ma-reduce talaga yung wind noise pag nagba-vlogging ka. Ite-test natin if may pagbabago ba talaga sa pag moto vlogging, kasi problema ko talaga dito sa GoPro is yung wind noise. Hindi ganun kaganda yung wind noise reduction niya. So kailangan ko to. I will try to moto vlog ngayon, tapos para ma-test natin if okay ba talaga yung yung kuha niya, o if may bawas ba talaga sa wind noise. So teka guys, ikabit ko muna guys ha. So guys, andito na guys, na ano ko na, nakabit ko na sa kanya. Tignan niyo yung itsura niya. Ganyan. Makikita pa naman yung touchscreen niya sa likod, LCD niya sa likod. Tsaka yung niya, pause at tsaka play. Record and stop pala. Sorry. Tapos andito din yung on-off niya, tsaka yung mode niya. So, let's see sa motovlogging, try ko tumakbo ng medyo mabilis if mababawasan ba yung wind noise. Kasi problema ko talaga dito is yung wind noise talaga pag nagmo-motovlog. Testing lang tayo guys, short clip lang guys panoorin nyo lang guys. Test natin ngayon kung effective ba to. Mabilisan lang na motovlogging. Curious lang ako kasi actually meron ng nito, nag-review nito. Kaso hindi niya na-try sa motovlog. Lang, medyo windy environment lang. So, ngayon ako itatry ko talaga sa motovlog. So, sana successful tong experiment or itong simple review natin sa kanya. Kasi maganda kasi yung super view ng GoPro. Gusto ko talaga yung super view ng GoPro over doon sa DJI. Mas maganda yung yung field of view ng GoPro. Tara guys, subukan natin. Mic check, narinig nyo pa ba ako? Modulated lang yung boses ko guys, normal voice lang to. Hindi ako sumisigaw, hindi ko tinataas ang boses ko. Modulated voice lang to, normal speaking voice ko to. So, sana may pagbabago sa pagmo-motovlog. For only 251 pesos pag taga Mindanao ka, mabibili mo na to. This is also applicable for Hero 6 and Hero 5 Black at saka Hero 2018. So yan,
sumisigaw. Ito, mic test to na ano. Ito naman, medyo lalakasan ko yung boses ko. Ito, medyo malakas na. Sumisigaw na ako. Tingnan natin yung pakakaiba. Medyo malakas yung boses ko ngayon. Tinaas ko yung boses ko, nilakasan ko. Hindi tayo pwede patakbo ng sobrang bilis kasi basa yung daan. Sakto lang. Nasa 60 yung takbo ko. 60 kph. Kasi dati pag nasa 60 kph ako, hindi ko na naririnig yung sarili ko. Pag na-review ko yung video, wala na ako naririnig. Ngayon, I hope may pagbabago. I hope sana I hope na naririnig ko na yung sarili ko ngayon sa motovlogging. Kasi maganda talaga yung super view ng GoPro. Pala ko kasi gawing main camera yung GoPro eh. Tapos secondary na yung DJI. At ang advantage lang talaga ng DJI is night, pag sa gabi. Yun ang talaga yung advantage niya. Yung HDR video niya sa gabi sobrang ganda guys. Ewan ko lang kung nakikita nyo pa ba yung surroundings dito sa ano, sa Hero 2018 converted to Hero 5 Black. Ewan ko lang kung nakikita nyo pa rin yung surroundings, pero kasi dun sa HDR video ng DJI Osmo, it's still very usable. Sobrang usable pa talaga yung video na yun. Nakikita ko pa yung mga kotse sa malayo. Pag nire-review ko yung pinapanood ko yung video, before ko siya i-upload, pinapanood ko siya. Ngayon nakikita pa rin yung mga tao sa paligid, sa mga yung nakaupo, nakatayo sa side ng kalsada, nakikita pa rin. Kaya ko lang dito sa 2018 or sa Euro 5 Black if nakikita pa ba. Pero hopefully sana. Pero hindi naman talaga habol ko yung footage eh. Yung habol ko dito is yung audio. Kasi I'd rather have bad image but clear audio. Yun yung importante sa akin. That's what everybody wants. So this is just a quick motovlogging review of the Hero 2018 na converted to Hero 5 Black na ginamitan ng wind noise killer na nabili ko sa Lazada. So hopefully maisimple na yung audio ngayon at saka bawas na yung wind noise, kasi if nabawasan ng sobra yung wind noise at naklaro na yung speaking voice ko, normal speaking voice ko, all good na. Wala na akong problema. Ito na yung gagawin kong main camera. Secondary na lang yung DJI Osmo. By the way guys, taga Mindanao po ako. So marami kasi nag-PPM sa akin, tatanong if taga saan po ba daw ako.
ko guys, di ko na talaga di ko lang di ko lang talaga pwede sabihin exactly where, pero yung city ko is Tagum City. I'm from Tagum City guys, pero di po ako Bisaya. Di ako Bisaya, from Tagum lang po ako. Matagal ko ng pangarap sa motovlogging guys. Wala lang akong matinong camera dati. Yung ginagamit ko pala before is the SJ Cam M20. Yun yung camera na ginagamit ko dati. Pero sabihin ko sa inyo, to be honest, it's very capable pa rin ngayon 2021. Dispose ko na siya nung isang araw. May bumili ng SJ Cam ko, SJ Cam SJ20, and sobrang dami naming memories ng camera na yun. Ang dami naming pinagdaanan. Sa mga vlogging ko, no. I hope this is a good start of a motovlogging career na sana masasolve ng wind noise killer na to ang problema ko talaga sa motovlogging, which is the wind noise. Kasi guys, ayoko kasi gumamit ng external microphone kasi pag gumamit ka kasi ng external microphone, it fits the feature na waterproof siya. Kasi kailangan mo siya ikabit eh. So you need to open yung parang ano niya, yung saan kinakabit yung charger at saka yung yung mic. Kailangan mo buksan yun, so mawawala yung pagiging waterproof niya. Ano yan? But may tubig. So sana nga na sana useful itong binili ko, at saka sana hindi mapupunta sa waste to, kasi di biro yung presyo 251 pesos. Di biro yung presyo. Okay lang sana kung mga 120 lang, 100 ganun, okay lang, pero 251 pesos for just a phone, come on. So pag hindi ko siya successful, so ayun nga guys, anong masasabi nyo dito sa nabili kong wind noise killer na teka lang, madumi. Wind noise killer na nabili ko sa Lazada. Meron kasing nagtry nito dati pero hindi niya trinay sa motovlogging. Sa ano lang siya, medyo windy na area lang siya. Yun ang ginawa niya. Hindi talaga sa motovlog. So, I don't know if may naggumawa na ng review nito sa motovlogging na gamit to. Pero I think this video is very useful para sa mga may balak bumili ng, at saka may malaking problema sa wind noise. Guys, I highly recommend this foam, this wind noise killer. I highly recommend it. Kasi nung ni-review ko yung video, sobrang laki ng diferensya compare sa dati kong ni-record na motovlog sample. Ang laki ng diferensya guys, sobra. So I highly recommend this foam, this wind noise killer. Huwag kayong mag-alala guys, ilalagay ko sa description kung saan ko nabili to. Kasi medyo mahirap siya tignan, hanapin sa Lazada. Pero if you just wanna look for it sa Lazada, i-type nyo lang wind noise killer for GoPro. Okay? Guys, pang GoPro lang talaga to guys. Wala to sa ibang mga action camera.
Meron lang to siya para sa GoPro. Pero, I think, pwede nyo gamitin to. Pwede kayong gumawa ng exception. Pwede nyo gamitin to sa ibang camera. I-try nyo lang. Walang masama, di ba? Kasi, stretchable naman to. Stretchable naman yung fabric kasi foam. Um, so, pwede lang to ikabit sa mga ibang cameras na balak nyong gawin na itanggalin sa waterproof case nila. So, ang laki ng diferensya guys, sobra. I highly recommend it. It's like 9/10 for me. Kasi, promise, nasiyahan ako nung narinig ko na yung boses ko habang nagmomotor. Sobra. Kasi dati hindi ko na marinig eh. So guys, yun lang guys. Yung short review ko about this wind noise killer. I hope you like this video and you subscribe to my channel. And guys, good luck sa motovlogging sa mga nanonood na ibang beginner motovloggers dyan. Good luck. I hope this video will help you out. Okay? Peace out.